Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rhea, at welcome muli sa ating Dear Bishop Tonyo. Noong Miyerkules, binasa natin ang liham mula kay Lando na sa kanyang buhay sa Malta sa Europa ay mas nakikilala ang sarili bilang Linda. Si Linda ang VC na 3 taon nang nasa abroad at doon niya natagpuan ang lakas at kalayaang maging totoo sa kanyang pagkatao. Pero sa Pilipinas, siya pa rin ang Lando para sa kanyang asawa at 2 anak. Ibinahagi niya sa atin ang bigat ng takot na baka talikuran siya ng pamilya kapag sinabi niya ang totoo at baka mawala rin ang kanyang ugnayan bilang magulang. Maraming salamat sa lahat ng nagbigay ng inyong payo at komento. Malaki ang naitutulong ng inyong mga salita sa mga katulad ni Linda na dumadaan sa mga tahimik ngunit mabibigat na laban. At ngayon, narito na si Bishop Tonyo upang magbigay ng kanyang pagninilay at pastoral na payo. Maraming salamat, Rhea, at maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa Dear Bishop Tonyo. At Linda, salamat sa tapang. Hindi madali ang ihayag ang bahaging ito ng iyong buhay. Sa aklat ng mga awit, naririnig natin, malapit ang Panginoon sa mga wasak ang puso at inililigtas niya ang mga bagbagang loob. Linda, ang kwento mo ay tinig ng isang pusong naghahanap ng kalayaan ngunit takot na mawalan ng mga taong pinakamamahal. Una sa lahat, hindi ka nag-iisa. Maraming LGBTQ+ na migrant workers ang dumaraan sa parehong laban, malayo sa pamilya, pero malapit sa katotohanang matagal nang nakakulong. Marami ang nahahati sa 2 mundo. Isang mundong ligtas kung saan maaari silang huminga. At isang mundong iniwan nila ngunit hindi nila maiwan sa puso. Ibig kong sabihin, ang bigat na dinadala mo ay hindi kahinaan, kundi bunga ng pagmamahal. Hindi mo gustong masaktan ang pamilya mo. Hindi mo gustong mawala ang ugnayan sa mga anak mo. At doon malinaw, mahal mo sila ng labis. Subalit dapat mo ring marinig ito. Hindi rin palaging agad maiintindihan ng pamilya ang katotohanang matagal mong tinago. Hindi dahil kulang ang pagmamahal nila, kundi dahil mabigat at bago ito para sa kanila. Ang unang tugon ay maaaring pagtataka, pagtanggi o pagkalito, at hindi ito kabawasan sa pagkatao mo. Ang mahalaga ay ito, kung paano mo ihahanda ang sarili mo sa anumang magiging tugon nila. Mahalaga ang community support, pastoral counselors, kapwa LGBTQ+ migrants at mga taong maaring tumayo bilang kasama mo sa proseso. Ang pag-amin ay hindi isang malaking hakbang lamang. Ito ay serye ng maliliit, handa at may sandigang hakbang. At Linda, sana marinig mo ito sa puso mo. Ang pagiging ikaw, ang pagiging totoo, ay hindi nangangahulugang nawawala ka bilang magulang. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi nabubura ng paglaladlad. Ang tanong ay kung paano ninyo haharapin ang pagbabago ng may respeto, pasensya at pag-unawa. May pag-asa, ngunit may proseso rin. May liwanag, ngunit hindi natin kinokontra na may mga anino ring dadaanan. Ang mahalaga, hindi mo kailangang daanan ito ng mag-isa. Maraming salamat, Linda, sa tapang at tiwala mo. At sa ating mga taga-subaybay, salamat sa inyong malasakit at mga payo. Patuloy kayong nagiging kapwa-tao ng mga sumusulat sa atin. Ako po si Bishop Tonyo at andito lang ang Dear Bishop Tonyo para sa inyo. Hanggang sa susunod na linggo, pagpalain kayo ng Diyos. Amen.